mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na nakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up pong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayo ditong joyfulness, falseness, bouquet, saka coffin. Ano kaya to? Kasi may falseness tayo. Ano yung false happiness? O false thoughtfulness? Oh my God. False promise? Kasi ano to ano nga ba to? Queen of Swords. Queen Nine, ano ba to? Bouquet. So, pag bouquet, Queen of Spades sa babae. Mukhang manggagaling yung sinabi ko, false promises, false thoughtfulness, false happiness, anything fake. Dito, although happiness, pero inisip ko, sino yun? Sino yung taong false, fake? Kanino manggagaling? Saan manggagaling dito? Sa bouquet. Kasi ano siya may kinalaman din siya sa Nine of Spades o Nine of Swords. So, probably sa babaeng single o separated, divorsyado, biyuda pala, babae, biyuda o matalino, sobrang talino, genius. So, yun yung mga clue natin para makilala nyo kung sino tong taong to na sinasabi ko nga na fake. Ngayon, kung ganon, fake yung taong to, whether informed na yung iba sa inyo, aware, or magiging aware pa lang, kasi mag-e-end, may kasi tayo dito, coffin, mag-e-end yung connection nila dito. Ng bida natin. So, sino ba yung bida? Hindi malamang Taurus. Yung Taurus at itong taong to, so, kung sino man makarelate na ganun yung clue, may taong kakilala sila na ganun clue, malalaman nila fake pala or binibetray ang trust nila, mag-iwalay sila ng landas. So, mag-ingat na lang.
Ito yung zodiac sign nung babaeng sinasabi ko. So, possible, Leo, Cancer, Leo ulit. Specifically, Leo, kasi mulit eh. Ngayon, kung di man tumama sa Taurus yung reading natin, di baka tumama dun sa kakilala nyo. Ito yung possible kakilala nyo na baka tamaan ng reading natin dito. Capricorn, kapwa nyo Taurus, Virgo. Ito, ano pang masasabi nito? Seven of Cups. The Lovers. So, ang bida natin ay probably kakilala nyo. Sa kakilala nyo, tatama yung reading. Pero kung tingin nyo, yung clue, nasasabihin ko mamaya, mukhang tumatama sa inyo, di baka kayo yung bida dito. Pero again, more like sa kakilala nyo to tatama. May queen dito probably babae. Pwede rin namang lalaki kung extrovert. Dumi ng kamay ko. Anong napansin mo dumi? Lumabas nga pala ako. Moreno. Itim buhok. 40 to 59 years old. Ano pa ba? Wala pa senior. So, happy-go-lucky siya, go-getter. Dramatic, expressive, adventurous, humorous, flirty, mainitin ulo, or mabilis uminit ulo. Matigas ulo. Ano pa ba to? Action-oriented. Anyways, anong meron sa kanya? Seven of Cups. The Lovers. Eto choice kasi to Ayoko naman sabihin na, may other option. Kung ito nandito, tas ito ang nandito, sasabihin ko, Lovers plus yun, di may other option. Hindi Parang nalito siya dito. Marami siyang option na pinagpipilian or iniisip. Marami siyang iniisip. Pero dito magka-come up na siya sa decision. May choice din kasi to Pero ito, may action na. Kumbaga, may napili na siyang choice. Ano yun? Ano tong Seven of Cups? Tungkol sa puro pentacles. Ano yun? Puro pentacles. Kasi ang dating puro pang self-interest lang niya yung iniisip niya dito So, kung ano yung tingin niya mas lamang dyan sa mga yan, kasi again, self-interest to yung tingin niya mas mag-benefit siya, ayun yung mapipili niya dito. Sa Four Pentacles. Or anything na mas practical siguro. Sa mga choices na may isip niya sa period na to. So again, marami siya iniisip Pero yung mas practical yung pipiliin niya or again, pwede din itong may kinalaman sa selfishness. So, yung tingin niya mas valuable, yun yung pipiliin niya. Hindi ko na aalamin kung ano yun. Pero again, may makapipili na siya dito out of these possible choices or options na gusto niya sigurong gawin or bilhin.
Anyways, dito tayo mag-end. Babasahin ko na lang to para mabilis. General advice na to sa period na to. Ayan, dalawa pang lumabas. Dapat kasi isa lang. Kasi ang haba ng message. Ayan na nga. Pero at least maganda naman to. Teka. Ayan. So, sabi dito, Ace of Abundance. Ito maganda lalo. Ace of Abundance or Ace of Pentacles. So, sabi, this cherub brings wonderful news. A windfall of resources comes your way to help you with your plans. These resources may involve money, advice, or assistance in getting things done. It's good time to start a new venture, change careers, or go into business for yourself. There may be important contracts to sign. Oh, di ba? Ang ganda ng message. Eto, susunod at ang huli. Maganda rin naman to kasi 6 of swords to game. 6 of thought or 6 of swords. Peaceful times are on the horizon. The storms have passed and now you can see that your destination is within sight. The stress in your life will begin to fade away, allowing for happier times. It may be necessary to take a journey over water or to another country. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.